Hello guys, kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler, at nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 dahil bibiyahe tayo papuntang US. So it's April. For sure, may mga curious sa inyo kung ano nga ba yung sitwasyon ngayon sa immigration. Ano bang pagdadaanan natin sa immigration? Kasi di ba may mga fears ng tanimbala, basta yung issue ng tanimbala dito sa immigration, ano ba yung mga tanong. Guys, kagagaling lang natin ng Japan. So, marami pa akong vlogs na hindi na-upload. Mexico vlog, yung Florida vlog, Singapore, tapos Japan vlog. So, inuna ko na to para at least updated kayo sa mangyayari sa atin dito sa immigration. Tapos kung magka-travel kayo in the Philippines, Japan, US, Korea, anywhere else in the world, you can book your activities sa hotels on Klook and use my promo code DaveGinoklok para maka-discount kayo. Okay, kung magbubuk naman kayo ng inyong hotel sa Agoda, you can use my code DaveAgoda para maka-discount din kayo. Purpose ng trip namin, it's a business trip. So this is an all expense paid trip courtesy of my company kasi ano siya, kumbaga incentive trip. So yung mga top performers around the world, so I think we're around 20 plus na magpupunta sa San Diego, California para sa incentive trip na to. For leisure, but at the same time business kasi sponsored ng company. Pero we're there to have fun kasi nga incentive siya. Okay, so kasama ko mama ko ngayon, isang government employee. So she's from DepEd. So yung boarding natin ay 8:40 pa, so it's just 6:56. Hindi gaano karami yung tao ngayon sa immigration. It's 6:56. I expected more kasi Saturday ngayon tapos Holy Week next week. Pero lagaan ng pila. So samahan niyo ako guys, okay? This will just be a quick vlog. Ichichika ko lang yung magiging experience natin dito sa Philippine immigration. Ayan yung itsura niya dito. Ayan guys, 7:19. Nakalabas na tayo sa immigration, tapos sa security check. So, 19 minutes. Yung question sa atin, sobrang konti, sobrang different nung nag-Japan tayo last week. So yung question this time for US, i-share ko lang both my experience for US trip tapos Japan trip sa immigration. So for US, ang tinanong lang sa akin, so sabay kami ni mama na pumunta sa immigration officer. So yung tanong sa akin, kung resident ba doon, sabi ko hindi. So tinanong niya, so for travel leisure lang, ganyan. Sabi ko yes, /business trip. Kasi nga, sponsored siya ng company. Kailan yung balik? Yun, kailan yung balik? Tinanong pa kung may government employee sa amin, si mama. Kasi si mama, she's working in DepEd. Tapos, hiningi sa kanya yung travel authority. It's something na always ask sa kanya kapag nag-travel, yung travel authority. Lagi yan prepared si mama sa mga documents. Wala namang tatak ng immigration, no? Sa inyo lang yan. So first time ni mama mag-US, wala din gaanong tanong sa immigration dito. May tinanong ba sa'yo? Magkano-ano pala tayo? Yun. Actually, yun ang pinakaunang tanong. Anong relationship nyo? So, mother and son. Yung Japan ko naman, move on naman tayo sa Japan. Kaninang madaling araw, kababalik ko lang 2:00. Okay. Yung Japan naman na experience natin, papuntang Japan sa immigration, mas maraming questions, mas mahaba yung pila, mas matagal yung tinagal natin doon. 108 minutes at madaling araw yon. Okay. Madaling araw kasi flight natin noon parang 6:00 eh. 6:00 papuntang Tokyo. So saan ang punta, anong purpose ng travel, may kakilala ba ako sa destination ko, so bali sa Japan, am I a government employee, which is not, I'm a private company employee, anong cities yung pupuntahan ko, or anong mga lugar yung pupuntahan ko. Feeling ko hindi naman yun yung itinerary yung hinihingi niya. Tokyo yung pasok, tapos Osaka yung labas. Feeling ko kaya siya nagtanong kung ano yung mga pupuntahan natin sa Japan. Kailan yung balik, tapos for the first time, hiningi sa akin yung return ticket. Ayun, return flight ticket. So first time kong magbigay ng return flight ticket sa isang immigration officer. Yung immigration officers, mababait sila. Like, ngayon, mabait. Yung konti lang question, nag-i-smile. Yung last time naman, mabait, pero ramdam ko yung pagiging strict, pero mabait. Tinanong ko nga, nagre-require na po ba kayo ng return flight ticket? Sabi niya, depende. Pero di ko sure kung anong depende na yun, di na ako nag-probe.
Kasi baka, di ba, baka mag-backfire sa akin kapag magtanong pa ako sa kanya. Tapos, ayun, just be respectful, be confident, short and concise dapat yung sagot ninyo. Kiss, lagi ko itong sinasabi sa immigration vlogs, kiss, keep it short and simple. Kung wala kayong dapat ikatakot, huwag kayong matakot sa immigration officer. Okay, makakalagpas din kayo. Pang ilang travel natin to this year, so nagano tayo, US, Mexico, Singapore, Japan, tapos US ulit. So magdala din kayo ng documents, just be prepared. For example, company ID, bakingin sa inyo. Yung kapatid ko, since newlywed sila, kasal sila ng ate ko nung nagpa-Hong Kong kami, hiningan sila ng marriage certificate. Di ko sure kung dahil ba bagong kasal. Si mama, yun lagi, kapag government employee, travel authority. Alright? So may isa pa akong vlog. Ang dami ko pang i-upload na vlogs, guys. Inuna ko lang to kasi for sure curious kayo sa kasalukuyang nangyayari sa immigration landscape dito sa Philippines. I didn't feel unsafe ngayon, okay? So just be vigilant lang din sa paligid. All the time naman, let's just be vigilant. Sa kahit anong bansa, let's just be vigilant, okay? So kita-kita tayo sa US, guys, okay? Pero ang next upload ko siguro ay yung Mexico vlog ko na. Alright, so maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa immigration experience natin. Sana naka-help itong vlog na ito para mabawasan yung kaba ninyo. Again, kung wala kayong dapat ikatakot, huwag kayong kabahan. Yun. Siguro it helps na naglilist kayo ng sample questions just like the questions that I told you guys. Okay? So yun.